Thank you Lord, answered prayer talaga. After 7 weeks, nagpa-ultrasound agad ako. Laman nga ng partner ko na buntis ako, eto nga't hindi niya na tinigilan ang tiyan ko. Sulitin na lang daw niya kasi mag-LDR kami. Last treat niya na daw sa akin to, kaya naman may steak ako at palugaw. Pero sad to say, sinuka ko din to. Ito na nga, flight ko na. LDR muna ang gana. 14 weeks na nga ako nito at unang check-up ko to dito sa Pinas. Iniisip ko pa lang na 9 months kung gagawin to na ako lang mag-isa. Pero kaya yan, laban lang. Eto nga't baby bump update. Nakalimutan ko kung ilang weeks ako nito. Eto nga, another check-up na naman si Bunti. Magbabasa nga pala ako ng laboratory test ko. Pare-resetahan niya na ako ng mga vitamins ko. Na-schedule na rin ako para sa congenital anomaly scan. Thank you Lord ka na lang talaga. Okay ang mga naging parts ng baby ko. Ito lang, kinabahan talaga ako. After nga ng mga check-up ko, eto nga at nagpa-gender reveal ako. May halong kaba at excitement. Talaga naman, it's a girl. For sure, kamukha ko to. Yun ang kasiyahan. Eto nga at back to reality ako. Lumipat na kasi ako kung saan ako manganganak. So dito na lang ako sa hospital na to, hindi ko nasasabihin. Pagkatapos nga ng mahabang pila at meron na namang pila dito sa loob. Makikita mo nga dito na napakaraming mami din na magpapa-check up. Karamihan dito ay buntis at iba naman may mga ibang check up. Halo-halo talaga dito at kailangan mo talaga ng mahabang pasensya. Sa mga oras na nga ito, tinatanong ako kung kailan ang last menstruation ko. Biruin mo, sa haba ng pila, schedule lang ang kukunin ko. From 5 a.m., 7 p.m. na ako nakatapos. Babe, quality time naman muna. Break time kasi siya sa work niya. Eto nga't may baby pump na naman ako. On the following days, pinasa ko na ang laboratory ko ulit. Nakita nga dito na mataas ang sugar ko, so kailangan ko mag-monitor. Ito na yung araw na pinakahihintay ko na makakausap ako ng doktor. April 29 na nga ito at marami na ng tao. Pasado 6 na kasi ito, kaya yun, naabot ako ng maraming pila. Okay lang dahil sa first check-up namin dito sa ospital nito at sobrang excited ako na may halong kaba. Tapos na makausap ng doktor, heto at gutom na nga ako. Mabuting at may palugaw sila. Ay, sobrang pagod talaga, namamanas na ako. May 6 na nga pala ito, another check-up na naman. Kita ko marinig ang heartbeat ni baby. Sa procedure na to, kailangan kong ma-monitor ang heartbeat ni baby. Hindi ko na malayan na ito na pala yung pinaka-last ultrasound ko. Kapit sa akin ang obigani ko nang sabi niya ma-admit na ako. Pinatawag nga sa akin ang mama ko at in-explain sa kanya ang mga laboratory test ko. Meron kasi akong hypertension at kailangan kong ma-admit at sobrang pagod sa mga araw na yun, tumaas ang blood pressure ko. CS nga pala ako nito na dahil na-stuck ako sa 6 cm, kailangan nila ako i-CS. Thank you mother sa pag-aalaga sa akin. Ay, salamat. Nakauwi na din kami ni baby. May 8 nga na ipinanganak ko siya. 5:22 ng hapon. Welcome to the world.